First time na sasakay yung aking misis sa LRT. Kaya eto, tignan natin kung ano yung magiging reaction niya pag sumakay siya ng LRT dito sa Maynila. Kaya tara, let's go! For today's video nga pala, pupunta kami ng aking commander sa Maynila. Gusto daw niya magpunta na Maynila na magko-commute lang, kaya pinagbigyan ko na. Siya naman ang magbabayad ng pamasahe. Kaya stay put muna kayo dyan ha. Ang aking alagang Euro at ang aking alagang Avanza, dyan muna kayo't magpahinga maghapon. Dahil nga magkukumute kami, tinawagan muna namin yung aking bilas para ihatid kami dun sa crossing para doon kami sasakay ng bus. Pinagbilin na rin namin yung mga anak namin paglabas nila ng school sa bahay muna nila. Mag-i-stay muna habang wala kami. Tuwang-tuwa pa naman si Bongbong, yung anak nilang bunso, akala niya sasama siya sa amin. 7:45 ng umaga nung umalis kami dito sa bahay. Halos 1 oras lang naman kasi mahigit yung biyahe namin papuntang Maynila sa Caloocan, sa monumento. Kung yung misis ko first time niyang pupunta ng Maynila na magko-commute, ako naman after 12 years magko-commute ulit ako papuntang Maynila. Tandang-tanda ko pa kasi yung pagko-commute ko. Pampanga to Manila, Manila to Pampanga. Yun yung panahon na nag-a-apply akong pa-abroad. Ano na kaya yung itsura ng Maynila ngayon after 12 years kung di nakapunta doon? Pagdating nga namin dito sa crossing mga kababs, naghintay kami ng 20 minutes bago dumating yung bus na sasakyan namin papuntang Caloocan Monumento. Si Mrs. parang hindi ako kilala, napakalayo niya sa akin na naligo naman ako. Hindi lang ako nag-toothbrush kaya naka-face mask ako eh. Churut! Time check tayo, alas 8:15 ng umaga nung dumating yung bus dito sa tapat namin. At ang malas ba naman namin mga kababs dahil punong-puno na yung bus at kailangan namin munang tumayo habang may nakasakay pa hanggang dun sa pinaka-terminal nila sa San Simon. Doon muna kami makakaupo ni Mrs. Yan ang gusto mo mag-commute ha. Ngayon may experience mo kung gaano kahirap yung mag-commute lalo na pag rush hour. Pero minsan enjoy din ang pagko-commute. Pagdating nga namin dun sa terminal ng San Simon, nakaupo na kami dalawa ni Mrs. Sabi ko nga sa kanya, umidlip muna siya kung gusto niya kasi mahaba-haba pa yung lalakbayin namin papuntang Maynila. Nasa 1 oras pa. Time check tayo, 8:30 ng umaga. Nandito na kami sa NLEX. Papasok ng NLEX na to mga kababs. Kaya dito natin oorasan kung ilang oras ba yung biyahe papuntang Maynila sa Caloocan. Hindi daw matutulog si Mrs. dahil first time niya magbiyahe papuntang Maynila. Gusto niya makita yung lugar papunta ng Maynila. Kaya sabi ko sa kanya, ako muna yung idlip, siya na muna yung magbibideo papunta ng Maynila. Kaya eto yung binidyo niya papunta ng Maynila. Malapit na to sa Caloocan. Pababa na kami. Time check tayo, 9:45 ng umaga. Nandito na tayo sa bus terminal ng monumento. Mga 1 oras at 15 minutos kami bago kami makarating dito. Malapit lang, di ba? Pampanga to Manila. Pagbaba nga namin dito sa terminal, nag-jingle na ako. Kaya nagtanong ako sa mga konduktor at driver dito. CR kayo ni boss? CR. Ha? CR. Sa dulo rin. Tawang-tawa si Mrs. sa akin, bakit daw ako nagkakapampangan nasa Maynila na ako. Oo nga naman no. 2 minutes lang, naglakad lang kami ng konti. Nandito na kami sa terminal ng LRT sa Monumento Station. At ang haba ng pila oh. Maswerte pa nga si Mrs. Yang kasi hindi na rush hour yan. Paano pa pag rush hour? Talaga naman first time mong magsisiksikan dito talaga. Sinadya ko talagang hindi kami masyadong maagang pumunta dito sa Monumento Station mga kababs. Kasi nga para hindi niya maranasan yung sobrang siksikan dito pag rush hour talaga. Gusto din niya kasi maranasan kung paano nga ba yung pagsakay dito sa mga LRT, MRT sa Maynila. Nakikita niya lang kasi ito sa TV or sa mga balita. Naikwento ko kasi sa kanya yung first time kong pagsakay din dito sa LRT, MRT. Hindi talaga maiiwasan minsan ang pagiging tanga natin pag first time natin pumunta sa isang lugar o sasakay. O aminin nyo yan, kayo rin nagkaganon din minsan. Comment nyo nga dito sa comment box section mga kababs kung ano yung katanganan na nangyari sa inyo nung first time yung pumunta sa mga ganitong klase ng lugar. At dahil nga 12 years after ako magpunta ulit dito na ako sa linya ng mga bumibili ng card. Kasi ngayon meron na mga beep card na tinatawag pero hindi ko pa alam yun kaya dito na lang ako sa nakasanayan ko. First time. Ayan. Bye. Sayang nga mga kababs, hindi niya nakita yung kapalpakang ginawa ng misis ko nung papasok siya dito sa LRT. Tinulungan ko kasi siya kaya hindi ko na-video na maayos, sayang nga eh. Binibiro ko nga siya dito, pagdating ng tren sabi ko alisin yung tsinelas niya kasi bawal yung nakasapatos at nakatsinelas. Sabi niya sa akin, ano ako sira? Nagtatapang-tapangan, di ba? Mamaya yan, tignan ko kung anong gagawin mo. Paano pagpakaya kung rush hour to? Eto, pagpasok nga namin dito, hindi niya akalain na hindi siya ulit makakaupo. Eto, dinadaan na lang niya sa tawo, pero sa totoo lang yan, gusto niya talagang umupo niyan. Para daw lumilindol dito sa tren na. Sabi ko sa kanya, yung 6 na istasyon na dadaanan namin, makikita niya puro pasakay lahat ng mga customer, hindi pababa. Kaya magtitiis siyang magsiksikan dito. Ay, rugo naman may sira ni Rugo Laguinda.
darling ko. Siguro iniisip niya, ano ba tong napasukan kong to? Sana hindi na ako nagayang magpunta ng Maynila. Pagdating nga namin sa Pedro Hill Station, eto nakaupo na si Commander at tuwang-tuwa na siya at nakaka-relax daw. Pagkatapos nga ng 25 minutes na pagbiyahe namin dito sa LRT, dumating na kami sa aming stasyon ng EDSA Station. Nagpahuli nga kami para maturuan ko siya kung paano paggamit ng card pag lumalabas na dito sa LRT. Okay. Diretso. Sige. Ayan, tawang-tawa na siya at nasasanay na daw siya. Siguro nagtataka kayo kung bakit siya nagyang magpunta ng Maynila at gusto niya sumakay ng mga LRT at MRT. Ito na yung kasagutan pagkatapos namin sumakay ulit dito sa MRT station naman. Siguro may balak si Mrs. na dalhin ako sa pulang lugar. Anniversary kasi namin kahapon, February 22. Gusto niya yata may thrill pa yung mga magaganap. Churut! Dito guys, pumila ulit ako para bumili ng card papunta naman ng Santolan Station, Annapolis. Siguro yung iba dyan may idea na kung saan kami pupunta, no? Kasi nga sa Santolan Station kami bababa ni Mrs. Dito nga guys, pinauna ko nang pumasok si Mrs. kung natutunan niya ba yung sinasabi ko sa kanya. Naku po, muntik pang matusok yung favorite kong petchay. Ayan, nawawala na yung kaba niya. Konti na lang daw. Dito nga kami sumakay sa top station, yung pinakadulong stasyon ng MRT station. Pagkababa nga namin dito sa first station, tuwang-tuwa si Mrs. dahil nga pagpasok niya, nakaupo agad siya at maluwag pa yung lugar. Pero sa totoo lang, mas masarap sumakay yata sa LRT ngayon. Kahit nakatayo ka, malakas yung aircon. Dito kahit nakaupo ka, medyo mainit na. Ayan, kada dadaanan namin mall dito, pinapakita ko kay Mrs. pati mga building na matataas para naman hindi niya makalimutan yung first time niya dito sa Maynilang mag-commute. Parang nagugustuhan niya na magpunta na Maynila kasi sabi niya minsan sama daw namin yung mga bata pumasyal kami dito. O ano guys, may clue na ba kayo kung bakit kami nandito sa Santolan Station ni Mrs.? Dito nga guys, kailangan namin umakyat ni Mrs. sa 3rd floor. Naku po, hihingalin talaga si Mrs. nito. Kataas-taas pa naman ang daanan na to. Imbes na sumakay kami ng elevator, eto, pinakyat ko siya sa hagdanan para naman ma-exercise yung mga paa niya. Sa kabilang daanan kasi yung pupuntahan namin kaya kailangan namin dumaan dito. At dahil nga matanda na si Bob Jun, tinatamad na rin akong bumaba sa hagdanan kaya ito, nag-elevator na kami pababa. Pagsakay nga namin dito sa elevator, sabi ko pindutin niya yung ground floor para doon kami bababa. Pero pinindot na pala nung kasabayan namin sasakay. So ito na nga guys, malapit na kami sa aming pupuntahan. Siguro may clue na yung iba dyan kung saan kami pupunta. Dahil nga dito kami dadaan sa Santolan Annapolis Street. Time check tayo mga kababs, 10:30 na ng umaga to at hindi pala nagdala ng payong si Mrs. Kaya ito yung init, sinasalubong namin. Eto nga guys, dito nga kami pupunta sa Green Hills Shopping Center. Ayun, may nakaturong araw doon, no? At dito nga kami sasakay ng jeep papunta doon. Dito kasi guys, 3 minutes lang nasa Green Hills Shopping Mall ka na. 13 pesos lang yung pamasahe kada isa. Buti na lang saktong-saktong dalawa lang yung kulang dito sa jeep kaya aalis na agad to pagsakay namin. Siguro guys, alam niyo na kung bakit kami nandito sa Green Hills Shopping Mall Center, di ba? Pero bago namin puntahan yung pakay namin dito sa Green Hills Shopping Center, kakain muna kami dahil 11 o'clock na ng umaga at nagugutom na rin kami. Sabi ko sa misis ko, kain kami sa restaurant. Sabi niya dito lang sa Jollibee, mas makakatipid daw siya. Siya kasi nagbabayad lahat siya yung nagaya Alam kasi ni misis na mahina lang akong kumain Baka daw pag nag-restaurant kami, masayang lang yung pagkain, tapos mahal pa yung babayaran. Dito na lang daw kami. Naku po, nagdahilan pa si misis. Hiningi pala ni misis yung resibo kung magkano daw lahat kasi may sukli pa. Tapos babayaran ko daw yung kinain ko mamaya pag uwi namin sa bahay. Wala na daw libre ngayon sa panahon ngayon. Naku po, naisan ako ni misis dito Pagkatapos nga namin kumain at magpahinga, ito, pupunta na kami sa ating pakay dito sa Green Hills Shopping Center. Binibiro ko nga si misis, sabi ko pag sumigat akong vlogger, ito, bibili ko siya ng isang condo unit dito sa mga building na napakataas na to. Sabi niya wag na daw, perahan ko na lang daw. Yung mga babae talaga pagdating sa pera. Churut. Pagpasok nga namin dito sa mall, ito, bubungad na agad sa inyo yung napakarami nagtitinda ng mga cellphone. So ano guys, alam niyo na kung anong ginagawa namin dito sa Green Hills Shopping Mall. Bibili kami ng cellphone, syempre. Ibibili kasi namin ng cellphone yung anak namin magbe-birthday ngayong February 23. Tapos yung bunso namin nagpapabili din siya ng tablet naman, pang gaming daw. 2 years na kasi sila nag-iipon mga kababs, tapos binigay na sa amin yung mga pera nila. Dahil lang magbe-birthday sila ng February at March, gusto nilang bumili ng dalaga namin, gusto niyang bumili ng iPhone. Tapos yung anak ng bunso gusto niya ng tablet. 10,000 yung ipon ng dalaga ko, yung binata ko naman 9,000. Dadagdagan na lang
namin. Dito nga guys, kailangan mo talagang ikutin lahat ng tindahan dito kung saan ka talaga makakamura dahil sa sobrang dami ng titinda, posibleng wala kang makitang murang cellphone dito. Ito nga yung pinakasikat na bentahan ng cellphone ng iPhone, di ba? Pagkatapos nga ng mahaba-habang ikutan, dito kami nakatagpo ng murang iPhone na bibilhin namin para sa aming anak. At dito nga kami nakatagpo ng murang iPhone 11 sa SMN Gadget. Salamat sa inyo SMN Gadget sa sobrang discount na binigay nyo sa amin. Pagkatapos nga maayos lahat ni ate, ito nagbayad na kami sa kanya. Nagbayad kami ng GCash at saka cash sa kanya. Ito pinaresibo na namin. Ayan daw yung kanilang SMN Gadget Philippines. May mga sikat pang vlogger na bumibili daw sa kanila. O ayan o, nakapicture pa sa kanilang logo. At dahil nga hindi kami nagkasundo dun sa presyo ng tablet ng anak ko, naglibot muna kami, baka makahanap pa kami ng mas murang tablet. Bago nga kami ulit maghanap ng tablet ng aming bunso, naglibot muna kami dito sa mall. Lubos-lubosin na namin yung pagpunta namin dito para man makapasyal-pasyal din kaming dalawa. Habang pumapasyal nga kami dito, nadaanan namin yung isang church dito sa loob ng mall. Ayan, tapos meron pa mga puno dito na parang garden, no? Pagbalik nga namin sa bilihan ng mga gadget mga kababs, natagpuan namin tong medyo murang gustong bilhin ng aming bunso. Kaso nga lang hindi pa rin nagkasya yung perang 9,000 na naipon ng aming bunso kaya nagdagdag pa rin kami dito. Okay lang yan, birthday mo naman bunso, para sa'yo talaga to. Pagkatapos nga na magkasundo sa presyo, pinabuksan na sa akin at iba-vlog daw nila ako. Hindi nila alam, nagba-vlog din naman ako. Case na lang kulang. Sir, ano masasabi mo, sir? Wala akong sa libre ko. Bigyan ko kayo po ulit ang libre. Punta na kayo sa Athena Gadget po. Athena Gadget. Libre tablet. Okay, lagyan natin yung ano guys. Pangalan natin. Magbabayaran na. Magbabayaran na. Ito yung pinakamasakit. Magbabayaran. Ay, matibay yun, sir. Matagal mo naman sila. Masarap pumawak ng gadget. At ayan na nga guys, natapos na nga kaming bumili ng kanilang mga gadget. At eto't naubos na nga yung aming budget. Pagkabalik nga namin dito sa bus station sa Monumento kung saan kami sasakay pa uwi sa amin sa Pampanga, dinaanan muna namin itong mga prutas at bumili. Pagkatapos nga bumili ng prutas ng aking misis ay naglakad kami ng konti at may nadaanan kami dito. Nag-stop muna ako dito para ipakita sa kanya kung gusto niyang pumasok dito. Tuwang-tuwa naman siya. Paano pa daw kami papasok? Wala na kaming budget. Kaya ito yung merienda namin. Fishball na lang at kikiam. Sakto na lang yung pamasahe namin pa uwi. Kaya hanggang dito na lang mga kababs. Sana nagustuhan nyo yung ating journey papuntang Maynila. At ito rin yung first time namin magkasama mag-commute na misis. Maraming salamat and God bless. Thank you.